Mayroon na naman po tayong pag-aaralang video tungkol sa kaligtasan, mga kababayan. Atin pong panonoorin ng buo muna ang ating video nang sa ganun ay maunawaan po natin. Then after na mapanood po natin ay lalagyan po natin ng pag-analyze, suriin natin mabuti nang sa ganun ay hindi po tayo mailigaw. Simulan po natin. Ang Diyos pala hindi makakapagsinungaling. Kaya pag siya ang nagsabi, maniwala ka, sigurado yon. Para ka makasigurong maliligtas ka, sumunod ka dun sa aral ng Ebanghelyo, sa aral ni Kristo. 15:1 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, yung Ebanghelyo, ligtas kayo. Para makatiyak ka, maliligtas ka, susunod ka sa aral ng Ebanghelyo. Walang kinalaman yung milagro, walang kinalaman yung mga kung ano-anong arte ng mga relihiyon. Ang aral ng Ebanghelyo ang ikaliligtas natin. Susunod tayo. Basahin natin ang 1:16 ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Iyon ang inirekomenda ni Kristo nung nangangaral siya para maligtas ang tao, 1:14-15 ng Marcos. Pagkatapos nga madakip si Juan ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Magsisi kayo, magsisampalataya kayo sa Ebanghelyo. Kaya mula kay Kristo hanggang sa mga apostol, ang itinuturo nila na ikaliligtas natin yung aral ng Ebanghelyo. Yun nga ang ating ipinangangaral ngayon yung aral ng Ebanghelyo. Yung isinulat ng mga apostol, itinuro ni Kristo, galing sa Ama, yun ang ikaliligtas natin, kapatid. Sa Biblia, ang aral ng Ebanghelyo, merong aral kung paano ka makikisama sa asawa. May aral kung paano ka magpapalaki ng anak. May aral kung paano kayo maghahanap buhay. May aral sa Ebanghelyo kung anong dapat kainin, kung may bawal bang pagkain o wala. Ang aral ng Ebanghelyo kung paano dapat magdamit, pati pagdadamit nasa Ebanghelyo Basahin natin yung unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Pati damit may aral sa Ebanghelyo. Ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Hindi magboborles. Ang babae hindi dapat nakaburles na ipinapakita buong katawan. O may damit man, hapit na hapit, nakikita mo na itsura. Parang wala rin damit kasi kitang-kita mo. Kasi ang aral ng Ebanghelyo, ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Kaya ang Ebanghelyo merong aral sa pananamit, merong aral sa pagkain, paano ka kakain, no? Kung paano ka maghahanap buhay, kung paano ka magtataguyod ng pamilya, kung paano kayo mananalangin, kung paano magsasama mag-asawa, kung paano nyo papalakihin ang inyong anak, paano kayo makikipagrelasyon sa kapitbahay, sa kaaway, sa kaibigan. Marami. Hindi ko lang maiisa-isa lahat, kapatid, pero yan ang paraan para makatiyak kang maliligtas ka. Ang Diyos kasi hindi nagsisinungaling sinabi niya, sumampalataya ka sa Ebanghelyo, sumunod ka. Sumunod ka, tiyak na tiyak yun, maliligtas ka. Kasi siya nagsabi na ang ikaliligtas yung aral ng Ebanghelyo. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Ang Diyos, Basahin natin yung Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang Diyos pala hindi makakapagsinungaling. Kaya pag siya ang nagsabi, maniwala ka, sigurado yon. Ang assurance mo na sigurado, ang Diyos hindi nagsisinungaling.
Sa puntong ito mga kababayan ay sisimulan ko pong himay-himayin ang video at lalagyan ko po ng reaksyon yung mga bagay-bagay na mapapansin ko pong makapangligaw na aral. At depende na lang po sa inyo kung paniniwalaan nyo yung aking pananaw o hindi mga kaibigan. Ito po ay hindi natin balak saktan ang kalooban ng bawat isa, kundi magbibigay po ako ng reaksyon upang mapagbubulay-bulayan po ninyo kung alin po ba ang tama, yung napakinggan natin sa video o yung aking reaksyon naman. Simulan po natin mga kababayan. Ang Diyos pala hindi makakapagsinungaling. Kaya pag siya ang nagsabi, maniwala ka, sigurado yon. Para ka makasigurong maliligtas ka, sumunod ka dun sa aral ng Ebanghelyo, sa aral ni Kristo. 15:1 ng unang Korinto. Ngayon ipinagpapalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, yung Ebanghelyo, ligtas kayo. Para makatiyak ka, maliligtas ka, susunod ka sa aral ng Ebanghelyo. Walang kinalaman yung milagro, walang kinalaman yung mga kung ano-anong arte ng mga relihiyon. Ang aral ng Ebanghelyo ang ikaliligtas natin. Susunod tayo. Dapat tayong sumunod sa Ebanghelyo mga kababayan. Ano po bang Ebanghelyo ang ating susundin upang maligtas po tayo? Yan na nga po ang aking sinasabi mga kababayan, na ang tamang bautismo lamang ang makakapagligtas. Hindi po tayo ililigtas ng kahit anong mga gawa natin mabuti. Tandaan po ninyo yan mga kababayan. Ang mga gawang mabuti ay idinaragdag na lang po yan. Subalit ang kailangan, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tamang bautismo. Basahin natin ang 1:16 ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yun ang inirekomenda ni Kristo nung nangangaral siya para maligtas ang tao. Basahin po natin ang talatang ginamit niya mga kababayan. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Yan po mga kaibigan. Hindi ikinahihiya ang ebanghelyo. Ito pong ebanghelyong ito ay kung susuriin po natin, ito po ay ang tamang bautismo. Sapagkat wala pong ibang nakasulat sa Biblia na tinutukoy na makakapagligtas kundi itong tamang bautismo lamang mga kababayan. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ayan po ang nagpapatunay. Kailangan po ang sumasampalataya sa tamang bautismo, yan po ang ikaliligtas. Meron pong bautismo na ginagawa ng napakaraming sekta ng religion, na ito yung bautismong inilulubog yung binabautismohan sa tubig. Mali po yan mga kaibigan. Kaya po ang ginamit sa Tagalog version ng Bible ay sumasampalataya. Ang kahulugan po ng sumasampalataya ay sumusunod
ng tama. Yan po ang sumasampalataya, mga kababayan. Sapagkat ang paggawa na hindi sumusunod sa tama, yan po ay maling pagsampalataya. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. Sa talatang ito na sinasabing, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung kapangyarihan ng Diyos po na yan ay yan po yung bumubuhay sa mga patay. Yan po ang sinasabi ko naman ngayon, mga kababayan, na tamang bautismo. Yan po yung bautismo na ibinubuhos na tubig sa binabautismuhan. Mali po yung inilulubog sa tubig ang binabautismuhan. Mali po yan. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa Griego. Yan po yan, mga kaibigan. Bakit una ay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego? Mga kababayan, pagkatapos po ng crucifixion ay nagsimula na po ang tamang bautismo na ito, mga kababayan. Ang mga Hudyo at mga Griego ay tumawid naman po sila hanggang sa panahong ito. Bakit po una sa kanila? Sila po ang unang nakatanggap ng pananampalatayang ito. Kaya yung mga unang nakatanggap, sila po yung mga unang tinawag na mga Kristiyano. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya ang ebanghelyo na binabanggit sa talatang ito ay ang tamang bautismo. Ngayon, mga kababayan, wala po akong nakitang mga religions na gumagawa nito. Kaya po tayo napilitang lumabas at magsalita tungkol sa tamang bautismo na yan tungo sa kaligtasan na nagbubunga naman po ito ng buhay na walang hanggan. Kaya itong si Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay napakagaling. Subalit, hindi po ipinagkaloob sa kanya upang maunawaan ang bagay tungkol sa tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. 14:15 ng Marcos. Pagkatapos nga madakip si Juan ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Basahin po natin ng 1:14-15 ng Marcos, mga kababayan. At ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay nagpasag Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Ebanghelyo ng Diyos po ang ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung ginawa ng Diyos sa Panginoong Hesukristo na pagbabautismo sa Kanya upang buhayin mula sa mga patay. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Yan po ang ginawa ng Diyos kay Panginoong Hesukristo noong buhayin siya mula sa mga patay. Hindi po yan yung pagkabuhay na maguli mula sa krus. Hindi po yan, mga kababayan. Tandaan po ninyo ito. Ito po ay napakahalaga sa kaligtasan ng bawat tao. Ang ebanghelyo ng Diyos na ito ay tamang bautismo. Yan po ang ginawa ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Pag-ahon niya mula sa tubig. Pagkatapos na bautismuhan ni Juan Bautista ng paglulubog sa tubig.
meron pong kaluwalhatian ang Diyos na kanyang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo pag-ahon niya sa tubig mula sa pagbabautismo ni Juan Bautista. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay tinatawag na panganay, unang binuhay mula sa mga patay. Paano po nangyari ito, mga kababayan? Siya po ang panganay sa lahat. Siya po ang unang binuhay sa Espiritu mula sa mga patay. Ang sinasabi pong ito ng Biblia na una sa mga binuhay, siya po yan sapagkat bago buhayin lahat ng mga namatay kay Kristo, siya po ang unang binuhay ng Diyos. Kailan po nangyari ito, mga kababayan? Pag-ahon niya sa tubig, pagkabautismo niya ng lubog sa tubig ni Juan Bautista, ay umahon siya sa tubig. Doon po nangyari ito. Binuhay din siya ng Diyos. Pag-ahon niya sa tubig. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit sa kanya at binababaan siya ng espiritong nasa anyo ng kalapati. Yan po yung tagpo kung kailan naganap ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan po yung tamang bautismo. Pinapatunayan po yan ng Roma 6. Buong chapter po ng Roma 6 ang nagpapatunay po yan. Ngayon, basahin po natin ang 6:4 at dyan nakatutok ang dalawang bautismo na ito, mga kababayan. At ganito po ang ating mababasa sa Roma 6:4. Subalit, mga kababayan, ang Roma 6 na ito ay sa isang episode, isang video clip. Pag-aaralan po natin. Himay-himayin po natin ang 6 ng Roma na iyan. Sa ngayon, mga kababayan, para ma-focus po tayo sa Ebanghelyo na ito, ay 6:4 muna ang ating babasahin. Tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan. Bautismo sa kamatayan. 6:4 na po yan, mga kababayan. Isang bautismo po yan. Nagiging kalakip lahat ang mga taong nabautismuhan ng lubog sa tubig. So, nakalakip po kayong lahat sa kamatayan, sa bautismo sa kamatayan. Kaya maliwanag po dito na nakalakip po kayong lahat sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kalakip po kayong lahat sa bautismo sa kamatayan. Lahat po yan. Kayo na nabautismohan ng lubog sa tubig. Ang punctuation mark na ginamit po dito ay colon. Hiwalay na po sa parte ng karugtong nitong talatang ito. May punctuation mark po dyan. Basahin po natin muli. Tayo nga ay nangalibing,
nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kaya kayo po, lahat po kayo na nabautismuhan ng lubog sa tubig, buong daigdig, 1,000 taon na po ang nakalipas, lahat po ng nabautismuhan ng lubog sa tubig ay kalakip sa kamatayan. Ituloy po natin ang talata. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Napakarami pong nailigaw dito na mga ngaral sa buong daigdig. 2,000 na, mahigit 2,000 taon na. Wala pong nakaunawa dyan kahit isa. Dito lamang po sa Church of God Born Again Christians, ipinagkaloob ang bagay na ito. Kahit magsaliksik po kayo sa buong panahon ng aking buhay, mga kababayan, wala po akong narinig na inilabas na nila ang kahulugan nitong 6.4 na ito ng tamang pakahulugan. Wala pa po. Ako pa lang po mismo ang nagsasalita tungkol sa bagay na ito pala ay may 2 bautismo nakalakip sa talatang 6.4 ng Roma. Ulitin po natin na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, Doon sa unang parte, mga kababayan, ay bautismo sa kamatayan, lubog sa tubig. Itong kaluwalhatian ng Ama, yan po yung ebanghelyo. Nakapalihim po, hindi niya sinabi na sa pamamagitan ng tamang bautismo na naman. Hindi po, pero nandyan nangyari. Papaano po natin maunawaan ito na nangyari nga? Pag-ahon kasi niya mula sa tubig nang binautismuhan siya ni Juan Bautista, habang siya ay nananalangin, siya ay binabaan ng Espiritu, banal na Espiritu. Nagsalita po ang Ama. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ang pagkabuhay na maguli na ito ng ating Panginoon Jesucristo ay nangyari pagkatapos umahon siya sa pagkakalubog sa tubig. Ituloy po natin ang talata. Ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Mga kababayan, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Kailangan po matanggap natin ang tamang bautismo upang mabuhay muli tayo, sapagkat kalakip na kayo ng maling bautismo na lubog sa tubig. Kalakip. Paano kayo naging kalakip, mga kaibigan, mga kababayan na nasa MCGI? Ang espiritu po ninyo na nandyan sa loob ng inyong mga puso ay kalakip na sa bautismo sa kamatayan. Nasa Hades na po ang inyong mga espiritu, mga kababayan. Nakalatag yan sa kwento ni Lucas doon sa lalaking mayaman na nasa Hades, at si Lazaro nasa kandungan ni Abraham, nasa Sheol. Ang bautismo po kasi na pumapatay ng espiritu ay ang bautismo na lubog sa tubig.
Ang bautismo naman na bumubuhay sa patay ay dinadala ang iyong espiritu sa Sheol. Kaya ang mga tao ngayon dito sa lupa na nabautismohan ng tamang bautismo ay sa Sheol sila, kalakip. Ang mga nabautismohan naman ng bautismong lubog sa tubig ay sa Hades sila, kalakip. Kaya tandaan po ninyo, mayroong nakasulat sa Biblia na binubuhay ang mga patay. Mayroong patay na binabautismuhan. Mataas na po ang level ng inyong mga napag-aralan sa Biblia pagka sumagi po sa utak ninyo itong aking binabanggit ngayon. Pero kung matyaga po ninyong pagtiisan, pag-aralan ang mga sinasabi kong ito, ay maliligtas po kayo dahil matututunan po ninyo yung tama na aking sinasabi. Gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Kung susuriin po natin ang porsyon ng talatang ito, ay maliligtas. Ano po itong makalalakad sa panibagong buhay? Sa buhay na walang hanggan na po yun, mga kababayan. Mayroon man panibagong buhay dito kung magbabago tayo ng mga pag-uugali, magbabago tayo, maglilinis tayo ang mga masasamang gawa, panibagong buhay na po yan. Pero mayroon pong mas mataas na kahulugan po nito. Makalalakad sa panibagong buhay ay sa buhay na walang hanggan po yun. Panibagong buhay. Kapag natanggap mo itong pagkabuhay na maguli na bautismo, makalalakad ka sa panibagong buhay. Bakit? Diyan po maboborn again ang tao. Sa panibagong buhay, maboborn again ang tao. Nakasulat naman po yan sa Kapitulo 3 ng Juan. Yung nakalalakad sa panibagong buhay nito ay sa ikalawang buhay, sa buhay na walang hanggan. Kapag natanggap mo yung pagkabuhay na maguli, ang sinasabi dito, basahin po natin, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Iyan po yung Ebanghelyo. Pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, yan po yung biyaya. Yan po yung regalo ng Diyos na nakasulat naman po yan sa Efeso 2:8-9. Hindi sa mga gawang maliliit, hindi sa mga gawang mabubuti. Pero itong si Brother Eli Soriano, ligwak ang kanyang unawa dyan, ligaw. Kaya ngayon, napakaraming na nailigaw. Milyones na po ang nailigaw ni Brother Eli Soriano, hindi lang 100,000. Milyones na po at nagpapatuloy pa rin nagliligaw ang kanyang mga aral hanggang ngayon na namatay na siya. Yung mga sinalita ni Brother Eli Soriano na napakagaganda, tuloy pa rin ang pagliligaw sa mga tao. Pati mga hirang, pati mga magpapastor, na ililigaw pa rin ng kanyang mga aral at turo. Ngayon mga kababayan, may natutunan po tayong mahalaga ngayon, na ang ebanghelyo na dapat tuparin natin ay ang tamang bautismo. Yan po yung nabasa po natin sa 6:4, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Napakahalaga po ito, Roma 6 na to. Dahil dyan po nababasa ang dalawang uri ng bautismo. Ang isa po, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Isa na po yun. Ang pangalawa, nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Dalawa po yan.
Meron na po ba kayong narinig na mga ngaral na binanggit ang dalawang bautismo sa 6.4 na ito? Dalawa po yan. Isa tungo sa kamatayan, isa tungo sa pagkabuhay namang uli. Ang mga sinasabi ko sa portion ng video na ito, mga babayan, ay yan ang mga salitang hindi matututulan na ibinigay ng Diyos mula sa langit hanggang dito ngayon sa aking sinasalita ngayon. Kapag may tututol po dyan sa mga salita ko na ito, tiyak yun, kontra Kristo na yan. Tandaan po ninyo yan, kung buhay si Brother Eli Soriano, kokontrahin niya ito na mga sinasabi ko. Bakit kaya hindi ako nilabas ng Diyos noong buhay pa siya? Hindi po kasi pwedeng magsabay ang kadiliman sa kaliwanagan. Hindi rin po pwedeng magsabay yung bautismo ni Juan Bautista doon sa bautismo, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos. Ebanghelyo po yan ng ating Panginoon Diyos sa tao, ang buhayin muli ang mga pinatay. Kaya kayong lahat po dyan sa MCGI na yan ay pinatay ng maling bautismo ni Soriano. Ngayon, mga kababayan, bubuhayin lamang po kayo sa pamamagitan naman ng kaluwalhatian ng Diyos na ipinagkaloob naman dito sa Church of God Born Again Christians. Sa Marcos 1:15 ay ganito ang mababasa natin, mga kababayan. At sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo ay mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na ito, mga kababayan, ay ang kaluwalhatian ng Diyos na ginawa sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay pagbabautismo upang buhayin uli ang patay. Dahil po, ang bautismo ni Juan Bautista na lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan. Pag-ahon ng ating Panginoon Hesukristo mula sa tubig, mula sa pagkakalubog sa tubig, ay binuhay siya ng ating Panginoong Diyos mula sa mga patay. Kaya po siya tinawag na panganay sa mga patay. Siya po kasi ang unang binuhay sa lahat. Ayan po ang kwento kung saan inilapat ang mga talata na kung bakit siya ang pinakapanganay sa mga patay. Siya po ang kauna-unahan sa lahat na binuhay bago binuhay ang mga namatay kay Kristo. Yan po yung unang pagkabuhay naman uli. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan, sapagkat noong pagkagaling niya sa krus at siya'y inilibing sa libingan sa ikatlong araw po ay bumangon din siya mula sa mga patay. Yan na po yung pagkapalit ng kanyang katawan ng glorified body. Pagkatapos po niyan, dinala niyang bihag ang mga bihag at iniakyat niya sa langit. Lahat po sila, wala pong naiwan na kahit isa. Lahat po na nauna sa kanya. Sila po yung mga ginawang banal. Sila po yung mga kinalimutan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. At sila din po
yung mga kasama niya naghari ng 1,000 taon. Naganap po yan sa araw ng crucifixion. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Magsisi kayo, magsisampalataya kayo sa Ebanghelyo. Kaya mula kay Kristo hanggang sa mga apostol, ang itinuturo nila na ikaliligtas natin yung aral ng Ebanghelyo. Yun nga ang ating ipinangangaral ngayon eh. Mga kababayan, dito po nagkamali si Brother Eli Soriano, mga kababayan. Totoo po na sinasabi niya na aral ng Ebanghelyo ang kanyang ipinangangaral. Kaso po, kulang po ang kanyang Ebanghelyo na nalalaman. Hindi po umabot sa kanyang kaisipan ang tamang bautismo ay yan ang pinakamahalagang Ebanghelyo na itinuro ng ating Panginoong Hesus, ang Ebanghelyo ng Diyos. Narinig po natin kanina, mga kababayan, na ang ating Panginoong Hesus ay ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Basahin po natin uli. Pagkatapos ng madakip si Juan ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang pangyayaring ito, mga kababayan, ay dinakip na ni Herodes si Juan Bautista. Pagkatapos po niyan, ibinilanggo na. Pagkatapos po niyan ay nung sumayaw ang anak ni Herodias sa harapan ng Haring Herodes ay hiniling yung ulo ni Juan. At si Juan ay pinugutan ng ulo. Isang malaking halimbawa na naman po itong pagpugot kay Juan Bautista, sapagkat yung ulo at katawan ay nahati, nagkahiwalay. Kaya itong bautismo na ito, mga kaibigan, ay ang bautismo natin dito sa lupa ay may bautismong kahati sa ikalawang langit. Yan po yan, ang simbolismo ng pagkapugot ng ulo ni Juan Bautista. Mga kababayan, ang katawan ni Juan Bautista ay kinuha ng kanyang mga alagad at yung ulo ay nahiwalay dun sa katawan. Yan po ang nagsisimbolismo ng pagiging dalawa ang bautismo na yan. Ang pagkabautismo sa Espiritu dito sa lupa ay yan ang unang parte ng bautismo na yan, at ang ikalawang parte ay ang pagkabautismo para ma-born again. Nagaganapin po ng mga banal kasama ang ating Panginoon Jesucristo sa langit. Yan po yung mga magaganap sa mga magtatagumpay na makakatanggap ng tamang bautismo dito sa lupa. Sa 15, mga kababayan, ay basahin natin uli. At sinabing, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ayan po, mga kaibigan, naganap na ang panahon. Kasi po, pagka huli ni Haring Herodes kay Juan Bautista ay hindi na masyadong matagal ay pinugutan na siya ng ulo. So naganap na po ang panahon. Sinabi po dito na malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi na po malayo. Kasi po, ang mga espiritu ng tao sa mga panahon na yan, panahon ng mga mula nung simula ng kwento ng humanity,
lahat ng espiritu ng tao ay walang nakapanhik sa langit. Sinasabi ko pong wala dahil lahat po ng namamatay, maliban lang dun sa mga binanal ng Diyos na hindi nakakita ng kamatayan, ay nabubulid sila sa kalaliman. Yan po ang isa sa pinakamahalaga na sinundo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, upang yung mga espiritu na yon, espiritu ng mga tao na yon, ay maiakyat na sa langit. Iyan po ang sinasabi niya diyan sa talata na yan, na malayo ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos ng malayo na yon, inilapit niya tayo, sapagkat pagkatapos ng crucifixion, pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit, lahat ng mamamatay na tao, malalagutan ng hininga, yung kaluluwa, ibabalik na sa grave, sa libingan. Ang espiritu po nito, sa loob lamang ng 3 araw, ibabangon po yan, dadalin po yan sa langit. Sa loob lamang po ng 3 kalahating araw, nasa langit na ang espiritu ng taong namatay. Kaya sinabi dito sa 15 na malapit na ang kaharian ng Diyos. Yan po ay katotohanan mula sa banal na Diyos na nagpaunawa sa atin ng mga bagay-bagay na ito. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po na ito ay ang pag-ibig mula sa Diyos na ginawa niya sa ating Panginoong Hesukristo, na kailangan mangagsisi na lahat ang tao mula doon sa araw ng crucifixion na yan, ay mangagsisi, sapagkat ang mga taong sinasabihan nito, mga kaibigan, ay hindi mga sanggol, malalaking tao. Galing po sila sa lumang tipan. Tumawid po sila sa araw ng crucifixion, pero galing po sila sa lumang tipan. Ipinanganak sila sa kapanahunan ng lumang tipan. Tumawid po sila sa kapanahunan ng bagong tipan. Kaya mangagsisi na po lahat yan. Magsisi na po lahat yan. Now, kailangan na po silang dumaan sa pananampalataya o pagsunod sa tamang bautismo. Lahat po ng tumawid ng araw ng crucifixion na yan, mga kababayan, magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ayan na po ang aking sinasabi, na sumunod sa tamang bautismo. Ngayon, mga kababayan, mayroon pong hindi sumunod na isang apostol, si Apostol Felipe. Ginawa niya yung paglulubog sa tubig na pagbabautismo, kaya lalo pong dumami ang nailigaw. Sa ibang episode ng video, mga kababayan, ay tatalakayin naman natin ang bagay na yan, tungkol kay Felipe na yan. Ngayon, mga kababayan, ang Ebanghelyo ng Diyos na aking sinasabi ngayon ay ang tamang bautismo. Si Brother Eli Soriano po ay inilagay siya ng Diyos sa maling bautismo upang maikalat ang katampalasanan. Nababasa po yan sa 2 Tesalonica. Basahin po natin. Ngayon, aming pinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya,
upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag ng Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Mga kababayan, nabasa po natin dito ang anak ng kapahamakan. Kilala po ba natin ito? Nahayag na po ang nagpakalat ng katampalasanan sa buong daigdig. Hindi po natin uhusgahan o didesisyonan ang bagay na yan, mga kaibigan. Iisa lamang po sa panahong ito ng kawakasan ang nakapagpakalat sa buong daigdig ang katampalasanan na bautismong lubog sa tubig. Siya po si Brother Eli Soriano sa pamamagitan ng internet. Tandaan po ninyo yan, siya po si Brother Eli Soriano sa pamamagitan ng internet, buong daigdig po, hanggang ngayon po. Mapapatunayan po natin, nakikita pa rin po natin hanggang ngayon, nagpapakalat pa rin ng katampalasanan. Yan po yung bautismong lubog sa tubig. Bakit ko sinasabi na sa kanya naganap ang mga talatang ito? Pagkatapos po kasi na maihayag ng Diyos ang tamang bautismo na ito, 2 years lang po ang lumipas, kinuha na siya ng Diyos. Kasi po, lalabas na ang pagpapakalat ng tamang bautismo. Suriin po natin mabuti ang mga talatang binasa ko. Ito po ay nababasa sa 2 Tesalonica 1 hanggang 4, mga kababayan. Naganap po sa buhay ni Brother Eli Soriano yan, kaibigan. Ngayon, inuulit ko po, hindi po ipinagkaloob kay Brother Eli Soriano ang tamang bautismo na siyang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Yung aral ng ebanghelyo, yung isinulat ng mga apostol, itinuro ni Kristo, galing sa Ama, yun ang ikaliligtas natin, kapatid. Tama po, mga kababayan. Yung galing sa Ama na itinuro ng Panginoon Jesucristo, isinulat ng mga apostol, nabasa na po natin, dumating din po sa atin ang pagkaunawa na ang ebanghelyo na iyan ay ang tamang bautismo, sapagkat yan lang po ang bukod tanging paraan upang maligtas ang tao. Mga kababayan, ang bautismo na tama na siyang bumubuhay sa mga pinatay ng bautismong lubog sa tubig, yan po ang magbibigay ng pag-asa ng bawat isang makakatanggap nito tungo sa kaligtasan at magbubunga naman ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, mga kababayan, kailangan po kayong makakaunawa ngayon at nakakasumpong nitong sinasabi kong tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Dapat magmadali po kayo. Huwag po kayong magpatumpik-tumpik. Huwag po kayong magpa-delay-delay, sapagkat ito ang mabuti na inyong nasumpungan.
Mga kababayan, wala pong ibang paraan tungo sa ikaliligtas ng bawat isa malibang sa sinasabi kong ito na tamang bautismo. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Isa pong katotohanan yan mula sa langit, mula sa ating Panginoong Diyos Ama. Biblia, ang aral ng Ebanghelyo, merong aral kung paano ka makikisama sa asawa. May aral kung paano ka magpapalaki ng anak. May aral kung paano kayo maghahanap buhay. May aral sa Ebanghelyo kung anong dapat kainin, kung may bawal bang pagkain o wala. Ang aral ng Ebanghelyo kung paano dapat magdamit. Pati pagdadamit nasa Ebanghelyo eh. Basahin natin yung unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Pati damit may aral sa Ebanghelyo. Ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Hindi magboborles. Ang babae hindi dapat nakaburles na ipinapakita buong katawan. O may damit man, hapit na hapit, nakikita mo na itsura. Parang wala rin damit kasi kitang-kita mo. Kasi ang aral ng Ebanghelyo, ang babae gagayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Kaya ang Ebanghelyo merong aral sa pananamit, merong aral sa pagkain, paano ka kakain, no? Kung paano ka maghahanap buhay, kung paano ka magtataguyod ng pamilya, kung paano kayo mananalangin, kung paano magsasama mag-asawa, kung paano nyo papalakihin ang inyong anak, paano kayo makikipagrelasyon sa kapitbahay, sa kaaway, sa kaibigan. Marami. Hindi ko lang maiisa-isa lahat, kapatid, pero yan ang paraan para makatiyak kang maliligtas ka. Ang Diyos kasi hindi nagsisinungaling eh. Sinabi niya, sumampalataya ka sa Ebanghelyo, sumunod ka. Sumunod ka, tiyak na tiyak yun, maliligtas ka. Kasi siya ang nagsabi na ang ikaliligtas yung aral ng Ebanghelyo. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Marami-rami na po ang binanggit ni Brother Eli Soriano na Ebanghelyo ng Diyos, mga kaibigan. Subalit, sa buong panahon ng aking pakikinig sa Kanya, mula 1990 hanggang sa ngayong panahon na ito, mga kaibigan, wala ka pong maririnig na galing sa Kanyang bibig na ang tamang bautismo ay kasama sa Ebanghelyo ng Diyos. Kayo po ang aking tatanungin, mga kababayan. Kasama po ba sa Ebanghelyo ng Diyos ang tamang bautismo? Kasama po. Si Brother Eli Soriano, itinuro din niya. Si Brother Eli Soriano ay itinuturo din niya ang bautismo. Utos po yan. Dakilang utos yan, bautismo na iyan. Yan po ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos Ama. Utos po yan galing sa Ama. Na yan po ay iniutos niya sa ating Panginoong Jesucristo na gawin dito sa lupa. Yan po yung bagong tipan. Wala po tayong narinig kay Brother Eli Soriano na ang tamang bautismo ay kasama sa Ebanghelyo ng Diyos. Subalit, yan po ang number 1 sa Ebanghelyo ng Diyos na yan. Sa Santiago 2:10, basahin po natin uli. Ganito po ang mababasa natin sa Santiago 2:10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Iyan po yung biyaya, mga kaibigan. Tamang bautismo, yang isa na yan. Yan po yung biyaya galing sa Diyos. Na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, ang tao ay maliligtas. Bakit kaya kapag hindi nasunod ang tamang bautismo na ito ay nakasulat na nagkakasala sa lahat? Sapagkat
Yan po ay regalo ng Diyos para sa tao, para sa kaligtasan, mga kababayan. Ngayon, magawa mo man lahat ang ibang mga utos sa Ebanghelyo, kahit 99% magawa mo lahat, at nagkakamali ka sa isa, lahat po yan ay nagiging makasalanan sa lahat. Ngayon, mga kababayan, tingnan po natin ang reverse na pagka-analyze nito, mga kaibigan. Ang magagawa pala ng tao sa pamamagitan ng mga iniutos ng Diyos na mga gawa, katulad niyang binanggit niya na mga pananamit, pagkain, pakisalamuha sa tao, pagpalaki ng mga anak, lahat po yan, pag sama-samain mo lahat, ay magiging 10% lamang. At ang 90% ay yung nag-iisang iyon na sinasabi ko ngayon ay tamang bautismo. Kapag ang tao nakatanggap ng tamang bautismo na yan, 90% na kaagad ang kanyang pag-asa sa kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kaibigan, lahat man ng gawa ng tao, pag samasamahin mo lahat, kabutihan, lahat-lahat, pag samasamahin mo lang lahat, hindi sasapat upang maligtas, sapagkat 10%, 10% lamang po pala yan. Hindi pwedeng magmapuri ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga mabubuting gawa. Si Brother Eli Soriano, mga kababayan, napakinggan po natin ng mahigit 30 taon na. Ngayon, ang Ebanghelyo ng Diyos na yan ay hindi niya dala-dala. Hindi ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat siya nga po ang binigyan ng gampanin na ikalat ang katampalasanan sa buong daigdig. Yan na po yung bautismong lubog sa tubig. Ang Diyos, no? Basahin natin yung Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang Diyos pala hindi makakapagsinungaling. Kaya pag siya ang nagsabi, maniwala ka, sigurado yon. Ang assurance mo na sigurado, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi nakakapagsinungaling. Subalit, mga kaibigan, sino po ang sinungaling? Yung mga nagtuturo po ng bautismo lubog sa tubig ay mga sinungaling. Nakasulat po yan sa Biblia. Sino po yung sinungaling? Yung mga gumagawa po ng katampalasanan. Sino po ang Antikristo? Sila po yung gumagawa ng kasinungalingan. Ang Antikristo, mga kababayan, ay ang nagbabautismo ng bautismong lubog sa tubig. Nakasulat po iyan sa Biblia. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kababayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng unawa sa mga bagay-bagay na nasusulat. Amen.